pa-stroke. Yan nga natin kung gising pa yung mga lolo't lola ko at nanay tatay ko. Doon sa Kodli. Doon sa Kodli. Hi! Hello! Ito kaya sa mga kali. Yan natin. Hi! Hello! Pwede na. Pwede naman sa langka. Hi! Hello! Gising na gising. Babalik na po ako. Magandang umaga. Maraming salamat sa inyo sa pagtugon ninyo sa aming paanyaya. Bagamat meron kayong gawain sa bahay, inilaan ninyo ang inyong oras sa amin. Pumanatag naman kayo, mga lolo't lola ko, mga nanay tatay ko. Hindi kayo uuwing konsumido. Opo! Hindi kayo pauwi na may pot, galit o inis. O dahil wala kayong maririnig na panira dito. O mga masasakit na salita. Real talk lang tayo. Real talk lang tayo. Nakita nyo, special pa to sa amin ngayong umagang to. O dinalaw pa tayo ng susunod na Senador Chavit Singson. Yes! Maswerte mabibigyan ito ng mga Egypt, e-trike, and so on and so forth na hanap buhay. I'm very happy na may mga tutulong sa taong bayan. Ako yan ang hinahanap ko lagi, more than anything else. Walang perfectong tao. Katulad ko, ako'y marami rin pagkakamali sa buhay. Ang mahalaga sa mga leader o maglilingkod sa bayan ay yung gagawin niya ay kapakinabangan ng mamamayan. Yun ang more than anything else ang mahalaga sa akin. Nay, basta steady lang kayo niya sa Gedli. Hindi kayo mawawalan. Hindi kayo magkakaroon. Hindi kasi, alam naman ng mga nanay natin, ng mga tatay natin, ng mga lolo't lola natin, na kapag eleksyon, ang mga politiko, magkakaaway yan. Yung magkakapit-bahay, magkakaaway din. Pagtapos ng eleksyon, yung mga politiko, bati-bati na. Yung mga magkakapit-bahay, magkakaaway pa rin. Nagsisima ang utang eh. Tama po ba? Kaya, huwag kayong mag-alala. Ngayong araw nito, chill-chill lang tayo. Lalo pa ngayon, nasa sinihan tayo. Pagtapos TOEICs, pwede na mamasyal sa SM. Libre ang senior citizen day ngayon, di ba? Oo. Nay, tay, lolo't lola, kamusta kayo? Okay lang. Hindi salamat sa Diyos. Opo, bagay na ipinagpapasalamat natin sa Diyos. Bakit? Ilang taon pa lang ang nakakalipas, lahat tayo kinakabahan. Pati kami, lalo kayo. Dahil, bakit tayo mamatay? Dahil sa infeksyon ng COVID-19. Tama po ba? Oo, tama. Katunayan yan, kahit mahal natin sa buhay sa loob ng bahay, kinakabahan tayo. Bakit? May umatsik lang, ay COVID. Diba lahat pinagdududahan natin? Pero, salamat sa Diyos. Bakit po? Anumang hirap ang ating pinagdaanan at anumang hirap sa kasalukuyan na ating pinagdadaanan, salamat sa Diyos, buhay tayong lahat. Yes! Dahil habang buhay may Pag-asa. naman, laging may awa ang Diyos. Nay, tay, lolo't lola, matanong ko lang po kayo. Bakit po ba kayo naghahanap ng ibang mayor? Meron namang nakaupo. Ayaw maniwalang may nakaupong mayor eh. Bakit po? Wala.
Easy, 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 easy. Puso nyo, nakadikit lang yan. Hindi. Tay. Kaya ako naman yun naitanong. Kasi nangangamba ako. Bakit? Bago ako magdesisyon noong October 8, umiikot ako sa Maynila. Inaalam ko yung sitwasyon ng mamamayan. Ito yung umiikot ako, sumisigaw yung tao. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Bumalik ka na. So, sabi ko bakit? Kaya ako nangangamba, dala ng yung mga nakaupo. Mahal na mahal ko po yan. Alaga ko po yung mga nakaupo na yan. Opo. Kasi sabi ko nga sa inyo, magre-real talk lang tayo dito. Inaruga ko po yan for 20 years. Yung mga, bakit? Dala ng pagtanaw ng utang na loob kay Danny Lacuna. Alam niyo po yun. Hindi ko po yan ikinubli. Hindi ko po yan itinanggi. O, ngayon, kaya nga, yung hindi nakamit ni Boss Danny, sa tulong nating lahat, nakamit ng mga anak niya. Tingnan po natin. Tayo po yung magsiyasa. Una, tingnan natin kung talaga bang naalagaan yung mga anak ni Boss Danny. Una, Philip Lacuna. Nakaupo. Nakaupo. Lay Lacuna. Nakaupo. Dennis Lacuna. Nakaupo. Asawa ni ate. Si ate. Ilan sila? Happy? Masaya ako. Masaya ako na sila nandiyan dyan lahat. Ngayon, kung sila'y naging mabuti sa paglilingkod o hindi, hindi ako para humusga. Taong bayan ang mag-uusga niyan. Later. Yes! In fact, naitay, maghanap kayo kahit isang damagoso lang dyan sa City. Wala. Dala nang bilang pagtanaw ko ng utang na loob kay Boss Danny, isinantabi ko mga anak ko. Inuna ko muna yung mga anak. Ngayon, tanong, Yorne, tatanaw ka pa ba ng utang na loob? Ang sagot, hindi, ang sagot, opo. Bakit? Isa sa itinatangos natin ng ilong ng kaugalian sa buong mundo, hindi lang isang Manileño bilang isang Pilipino, ay ang pagtanaw ng at naniniwala tayo, naniniwala din ba kayo, na ang pagtanaw ng utang na loob ay walang katapusang bayaran. Tama ba? Kaya kung tatanungin ninyo kung tatanaw ba ako ng utang na loob, opo, tatanaw pa rin po ako. Kaya lamang, meron lang akong pakiusap. Baka naman kung po pwede, sa ibang paraan na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit? Kundi dahil sa Diyos, dahil sa inyo, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Eh may utang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Ngayon, masama bang tugunan ko? Masama bang dinggin ko yung panawagan ng taong bayan? Yung taong bayan na nagsasabi, bumalik ka na, bumalik ka na. Taong bayan ang sumisigaw eh. Eh ako nasigawan eh. May sumigaw na, wala nang babalik! Huwag ka nang bumalik! Para akong asawang sinipa sa bahay, o yan ang malit ako! Huwag ka nang babalik. Eh bakit sila nagagalit? Bakit sila nangangamba? Hindi naman nila pag-aari yung pwesto na yan. Ang may-ari niya, taong bayan. Empleyado lang kami ng mamamayan. Ang kontrata namin every 3 years. After 3 years, expired. Balik ka ulit sa tao. Magpaparenew ka ng kontrata. Pag nagustuhan ng tao, renew ka ulit. Another 3 years. After 3 years, balik ka ulit sa tao. In fact, ang katotohanan, tay, lolo't lola, kung ikaw naging mabuting leader, ikaw ay naging mabuting tagapagpatupad, tagapag-ayos, at inaayos mo ang mamamayan,
makita ka o hindi, iboboto ka ulit ng taong bayan. Nasawa ka rin ko, nasa kodli ko, araw-araw, palakpak ng palakpak. Eh bakit ngayon parang ako na pinakamasama sa kanila? Eh ang akala ko, ewan ko kung ito rin po ang akala nyo, mga taga-Intramuros, mga taga-Porteria, hindi ko alam kung ito rin ang akala ninyo. Ang akala natin lahat, kung ano yung nagawa natin, naumpisahan natin, itutuloy na lang nila. Yung ba ang akala nyo din? Yun din ang akala ko eh. Eh, tama yung mga matatanda eh. Marami namamatay sa maling akala. Hindi po, tingnan ninyo, ba't ako hindi magdaramdam? Una, wawaglit ako na wala. Binago-bago na nila. Partikular, senior citizen. Senior citizen, will talk. Nay, tay, lolo-lola ko. Marami sa inyo dito, inabot pa si Mayor Lacson. O sige, Mayor Villegas na lang. Basta si Manong Chavit, hindi niya inabot si Mayor Lacson at si Mayor Villegas. Kasi siya daw ay 41 pa lang. Kaya ko yun nabanggit. Sa hinaba-haba ng panahon ninyo dito sa lungsod ng Maynila, marami nang nagdaang mayor. For the first time in history, sa kasaysayan ng lungsod ng Maynila, ang mayaman, middle class, mahirap, may sakit o wala, botante at hindi botante, lahat ng senior citizen nagkaroon ng pensyon na 500 buwan-buwan sa lungsod. Tama ba? Wala ba yun noong panahon ni Villegas? Wala ba yun noong panahon ni Lacson? At ng mga sinundan ko? First time. Sabi ko pantay-pantay. Mayaman, middle class, mahirap. May sakit o wala, botante hindi. Nangyari. O ngayon, anong ginawa nilang pagbabago? Tingnan po ninyo. Totoo ba na kapag wala ka sa araw ng payout, cancel na, forfeited na yung first quarter mo? Totoo? Ayun may sabi. Eh samantalang nung araw, kung papaalala lang nga, wala naman po kayong Alzheimer's, ano? Hindi pa naman tayo makakalimutin. Kasi gusto ko maalala eh. Kasi gusto ko kayo ang magpatotoo. Totoo ba? Nung panahon ko, nung sinimulan ko yan, kapag wala ka sa first quarter, panatag ang matanda dahil sa susunod na quarter, doble ka. Tama, mali? Kapag wala ka sa first quarter, second quarter, third quarter, triple ka sa third quarter. Tama? In fact, sabi ko, itay, lolo-lola, sabi ko doon sa Facebook ko, dahil every Friday, nagre-report ako sa taong bayan eh. Ano sabi ko? Kung manatag kayo, kapag hindi mo nakuha yung January hanggang Nobyembre, pagdating ng Disyembre, maglulubi-lubi tayo. Lubi-lubi. Enero, Febrero, Marso, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto. Hey! Kasi kung talagang may sakit ka, sa ospital ka dadalhin. Pero yung pang-araw-araw mo, na-high blood ka, magpapabipi ka, health center yun. Magpapacheck up ka, health center yun. Gusto mo ng metformin, losartan, vitamins, health center yun. Papabakuna ka ng bata, health center yun. Papabakuna ka sa matanda para sa pulmon, health center yun. Yun ang purpose ng health center. So ngayon, ang gagawin ko, kailangan pa pa-schedule online. Wow! Sosyal. Tay, lolo-lola, tinanggal na daw. Tinanggal na daw. Pero 2 years and 6 months, walang nakinig sa mamamayan. Nagtengang kawali sila. Kung hindi pa ako tatakbo, hindi pa tataasan ng pensyon. Kung hindi pa ako tatakbo, hindi pa tatanggalin ng schedule. Hindi, totoo, real talk lang naman. Kung walang kalaban, di, paano, iiyak na lang ng iiyak ang mamamayan. Kaya pala naghahanap ang taong bayan ng ibang mayor.
Lolo't Lola, manatag kayo, may awa ang Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Aayusin natin pabalik sa mas madaling sistema ng health center. Pangatlo, tay, hindi ko alam kung ako lang nakakapansin nito. Pag ako lang ang nagsabi nito, bias. Bakit? Kalaban ako sa politika eh. Pero tatanungin ko rin kayo, kung kayo'y napapansin nyo ito. Kasi ito lang ang napansin ko. Ngayon, tay, hindi nyo ba napapansin parang dumudugyot ulit yung Maynila? Tama! Tama! Talaga? Yes! Talaga? At tumulong! Nararamdaman nyo ulit parang si Eddie at si Patty nagbabalikan. Yes! Kilala niyo si Eddie? Yes! Eddie sila. Si Patty. Pati lang. Pati kasama ni Eddie. Hindi, ang dami ulit siga sa kalsada. Balagbag dito, balagbag doon, basura dito. Parang wala na ulit gobyerno. Tama yung sinabi ng matanda rito kanina eh. Nagdidilim na naman ng Maynila eh. Napansin nyo? Yes! Tay, lolo't lola. Pero alam niyo nang nakakalungkot? Sasaglit ako na wala. Ayun, number 1 na tayo sa crime rate. Yes! Tingnan ninyo, not Philippines. Manila! Manila. Puro syudad po yan, no? Sa Southeast Asia. Tayo na ang number 1 sa crime index. Ibig ko sabihin, patayan, holdapan, krimen, 5-5 na naman sa Maynila. Mga tolongges nag-alisan niya sa Maynila eh. Nung panahon ko eh. Bakit? Lalong panahon ko, hindi makatulog yung kriminal. Kasi merong gobyerno sa umaga, may gobyerno sa tanghali, may gobyerno sa hapon, may gobyerno sa gabi, may gobyerno sa madaling araw. Walang tulugan ng gobyerno sa lungsod ng Maynila. Ayan o. Ang nakakalungkot, lalo na kayo mga taga-Intramuros. Alam niyo nakakalungkot, we are now nasa top 5 most riskiest for tourism. Ano nangyari? O, Nay, Tay, namimiss nyo na ba yung gobyerno mabilis kumilos? Talaga? Oo. Oo nga, talaga alam ni nanay yung updated siya. O, Nay, Tay, lolo't lola, help me make Manila great again. Ang apat at panghuli para uwian na. Dahil pag umabot ng tanghalian, abonado si Chavit Singson. You see the report of the City of Manila sa Capital Report. Lahat na nakita nyo sa akin. Pati nakabrief ako, nakita nyo. Ganda ng poster ko. Wala akong ikinukulista. Pero ito may sinasabi itong mga nangaupo. Anong sabi? Si Yorme, maraming iniwang utang. Narinig nyo na yun? Talaga? Tanong, gusto nyo malaman yung sagot? Dapat lang. Pera ng taong bayan yun. Tama mo ba? Gusto nyo malaman yung sagot? Parang ayaw nyo. Gusto nyo talaga? Okay. Tay, bago ko sagutin yan, matanong ko lang kayo. Umamin din kayo ha. Apo! Sino sa inyo may anak? Taas ang kamay. Kasi hindi ko alam, baka dalaga pa kayo. Sino sa inyo may anak? Taas ang kamay. May apo. Lahat kayo may pamilya. Nay, lolo't lola ko. Matanong ko lang. Kapag walang makain ang pamilya nyo, gagawa nyo ng paraan. Weh! Di nga. Gagawa nyo ng paraan. Itatawid nyo. Iraraos nyo. Tay, lolo't lola. Totoo ba ang kasabihan na ang isang ama o isang ina o isang magulang per se, isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa Tama! totoo yun? Weh!
Hindi nga. Totoo yun. Yan din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Nagtataka ako dito sa mga kakampi kong to. Noong araw, papalakpak sila ng papalakpak. Oh, dahil bakit? Kayo mismo, testigo, mga batang Maynila, mga lolo't lola ko, mga tatay at nanay ko, masasabi natin sa ating sarili, walang nagutom sa lungsod ng Maynila noong panahon ng pandemya. Sobra-sobra. Kita mo, totoo po yun. Bakit? Tay, wasak ang ekonomiya. Nino? Ng Maynila? Hindi. Ng Pilipinas? Hindi. Ng buong mundo. Amerika ng utang, Pilipinas ng utang, lahat ng bansa halos ng utang. Walang ekonomiya, walang hanap buhay, walang hanap buhay, walang trabaho, walang picha, walang chicha. Tama ba? Natatakot ang tao baka magkasakit, mamatay. Natatakot ang tao baka magutom at dilat ng mata. Mahapdi po yun. Nangangamba tao bayan. Ano sinabi ko? Sa Facebook. Tay, umanatag kayo. Huwag kayo matataranta. 3 months! 3 months! 90 days! Hindi ako umuwi ng bahay. 3 months! Wala kayong narinig na reklamo sa akin. Wala tayong pera. Pero wala kayong narinig na reklamo. Wala kayong narinig na excuses. Ni isang araw, ni isang oras, ni isang gabi. Hindi ko inuwian ang pamilya ko. 3 months ako natulog sa City Hall. Ano sabi ko sa inyo? Tay, lolo't lola ko, mga batang Maynila, pumanatag kayo. Huwag kayong matataranta. Pag wala na ako maibebenta, wala na ako mautangan, nakita niyo itong relot ko sa City Hall, isasalya ko to, kitambunting, makaraos lang tayo. Ano naman? Na ang Maynila lang nakapagtatag ng COVID-built hospital worth 300 million dyan sa Luneta. Kung saan para mabuhay lang ang mga pasyente na may infeksyon ng COVID-19. Tayo lang, ang lokal na pamahalaan sa buong Pilipinas, ang tanging nakabili ng sarili nating bakuna. Dahil gusto ko mauna tayo. Gusto ko mauna kayo maproteksyonan. Sa India, nauubos ang oxygen. Sa Pilipinas, nauubos ang oxygen. Maynila, buli-buli kang tangke ng oxygen. Meron ng lusod. Saan ka nakakita? Lokal ang pamahalang Maynila lang. May remdesivir, tocilizumab, molnupiravir, mamahaling gamot. Mabuhay lang ang bawat Manileño. Yung sa Lisa, Mona Lisa, Malapit na. they just lied there. And they died there. Ano nangyari? Naging huwaran na COVID hospital sa buong Pilipinas. Oh, habang ginagawa natin ang lahat, araw-araw mabuhay ang tao, maproteksyonan ng tao, makakain ng tao, ginagawa natin Condominium 1, Condominium 2, Condominium 1, Base Community, bagong ospital ng Maynila, ospital sa Baseco, Manila Science High School, Rosario Almario Elementary School, Albert Elementary School, Magsaysay Elementary High School. Lahat ng pangarap ko para sa mga anak nyo, lahat ng pangarap ko para sa mga apo nyo, kasabay nating nililingon at araw-araw nating kinakarap together yung pandemya. Ano yun? Saan ang galing pera nun? Umipot ako ng ginto? Wow! Wow. Hindi. Ginawang ko ng paraan, responsibility. All the problem, lahat ng problema sa opisina niya. Hindi kayo nakarinig sa akin. Yung isinundan kong mayor, walang iniwang pera. Wala kayong narinig na reklamo. Bakit? Ibumoto na nga kayo ng ibang mayor eh. So umaasa na kayo sa pamahalaan. Yes. O ano nangyari? Katulad na sinabi ko kanina sa umpisa ko. Salamat sa Diyos. Kasama ko ngayon yung araw na to. Buhay tayong lahat. Hindi ba bagay na ipagpasalamat natin sa Diyos? Nakaraos tayo. Pero, ngayon mali yun? Wow! Saan tayo nangutang? Ba't hindi nila sabihin? Saan tayo nangutang?
sa gobyerno. Ha? Ang labo mo naman kausap, Yorme. Yung national government, nangutang, kasuka rin ng utang. Opo, simple lang. Government financial institution. Tingnan natin. Saan at sino ang may-ari ng Land Bank? Gobyerno. Sino may-ari ng DBP? Gobyerno. So that will not go technical. Imunwestra ko na lang sa inyo ng mas madaling maintindihan. Itong ulo ko, hanggang paa ko, yan ang gobyerno. Dalawang pulsa. Wakali, paldo, siksik-lig-lig, kumaapaw pa. Ang tawag dito, Government Financial Institution. Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines. Yung kanan, City of Manila, nga. Walang laman. Anong ginawa ng mayor nyo? Dumukot sa wakali, ilagay sa nangka ng makaraos ng mga batang Maynila. Reklamo, maligaw lahat yun. Teka, ang tanong ko, bakit ngayon lang naalala may utang? 2022 pa kayo nakaupo dyan. Hindi nga. Reklamo na reklamo. Mag-report na lang kayo sa taong bayan kung anong ginawa ninyo. O ngayon, reklamo sila, reklamo. Maraming utang. O ito, sabihin nyo sa kanila, lumaya sila dyan, ako magbabayad. Basta mahalaga lang sa akin ngayon. Buhay kayo. Nakaraos tayo. Ganun talaga. Iba nga sa inyo dito, nagbabayad pa ng utang eh. Totoo naman. Kaya nga tinatawag natin, kapag kakipit, sa Bombay kumakapit. Totoo naman. O, Nay! Tay! Lola ko! Lola ko! Sigurado ba kayong gusto niyo akong bumalik? Bakit sinacharot-charot niyo lang ako? Di na. No? O sige, nasa kamay na gusto akong bumalik. Talaga? Promise? Next month? Mamatay man sila? Ayoko kayong matisgrasya, kayo kausap ko dito eh. O sige. Tay. Promise ha? Gusto yun, kayo talaga may gusto ha? Kasi baka nagkiklaim lang ako. O sige, tay. Lolo-lola ko. Gusto niyo akong bumalik. Ito ang sagot. Huwag kayo mag-alala. Dinidinig ko panawagan ninyo. Ngayon, hindi madaling mag-back to square one. Hindi madali. Napakahirap po. Pero pumanatag kayo, sanay ako sa hirap ng buhay. Ewan ko kung alam niyo yung Palasyo del Gobernador. Yung sa likod nun, may basurahan. Bato na basurahan. Hanggang ngayon, buhay pa. 30 years ng basurahan yun. Kinukuha ko ng basura yun. Bangko Pilipino, town, yung building. Alam niyo? O, kinukuha ko ng basura. Ibig ko sabihin, madami na akong pinagkagaanan sa buhay. Lahat ng hirap. Kaya ako naman ang hirap maging mayor ulit. Pumanatag kayo, I'll do my best. Gagawin ko. Kaya lang, may buwelta ako. May isa lang buwelta ako. Pwede bang buwelta? Re-request lang ako isa. Pwede? Promise? Pwede straight? Uy, mga taga-sabihin ko, maghunos lili kayo sa sagot nyo. Totoo ba yan? Promise? Tay, lolo-lola ko, sisingilin ko kayo. Pagtapos sa eleksyon, bibili ako ng dividendaso. Tingnan ko kung may prueba nga ito mga taga-Pit District. O pagka kayo nagtotoo, o after election, ako naman ang singilin nyo. O, 12 senador. Isang senador. Nandito sa harapan natin. Pwede ba, isingit nyo na? Pwede? Sabit, siso! Ito, malapit
Napanahon nyo na eh. Che Borromeo! Na-miss nyo ba yung serbisyo ng kabaka? Talaga? Ako din.